local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. Itatanong ko, sino nag-aresto talaga kay Presidente Duterte? We'd like to go back to the SOJ. There's still a high level of confusion. Ano nga ba talaga? Ang sinasabi ng DOJ, RA 9851, sabi ng Pangulo, commitments to Interpol. Alin na nga ba talaga? Ano yung pangalawa? Sorry? Ang sinabi ng Pangulo, ang nangyari, dahil may commitment o obligasyon tayo sa Interpol. Ang sabi naman po ninyo, RA 9851. Alin ba talaga ang pinagbasehan ng ating diskusyon? Pareho po. Pareho. Opo. Yung ating pong pagiging miyembro ng Interpol ay mapakahalaga at yung 9851 po yung talagang batas na sumasaklaw sa ganitong sitwasyon. Pero kung sinabi mo RA 9851, kahit walang diffusion order galing sa Interpol, ang gobyerno pwedeng arestuhin si PRRD, i-turn over sa ICC. Yung ba yung stand ninyo? Kasi nung nakaraang hearing, yun ang sinasabi po ninyo na 9851 to. Opo, kasi meron pong diffusion order na kasama. Kasi Hindi, kahit walang magkatali po sila, ma'am. Hindi, kapag Madam Chair. 9851, kahit walang diffusion order, pwede naman arestuhin, di ba? Meron pong warrant of arrest. Pwede ho. Let us assume that the surrender of PRRD to The Hague by the administration can be done without a warrant from a Philippine court. I-assume muna natin yan. Before the administration can surrender him to the ICC, they actually have to arrest him first. So, itatanong ko, sino nag-aresto talaga kay Presidente Duterte? Ano po, ang authorities po natin ang umaresto in pursuant to the diffusion order and the warrant of arrest issued by the ICC. So, balik na naman tayo As given to the Interpol, the PCTC. balik na naman tayo sa diffusion order. Wala na naman si RA 9851. Nakakalito po papalit-palit po tayo. Ano ho yan magkatali po sila, hindi ho pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Hindi ko hinihiwalay. Tinatanong ko lang kung alin ba talaga. Kasi magulo yun. Ang dami-dami ninyong pinagbabasehan. Kaya nga dito ho kasi hindi tayo matatapos sa pangungusap dito sapagkat ang talagang pwede hong magsabi sa atin ng tama ay ang Korte Suprema. At kaya nga Hindi, kahit simple na ayaw lang- po natin sabihin, pero ito po talaga ang pinag-uusapan dito po sa mga petisyon na final ng pamilya ni former President Duterte sa Korte Suprema. Hindi, simple lang tanong ko yung proseso, no? So, siguro tanungin natin sa PCTC, who ordered the arrest and ordered the PNP to mobilize? Nung natanggap ninyo, hindi, gusto lang namin maintindihan step by step, hindi masyadong maliwanag sa amin Madam Chair, ulitin ko po yung aking mga nasabi ng nakaraan. Ang diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga. It arrived at 3 a.m. in the morning. So I disseminated the diffusion to our concerned law enforcement agencies. And so, Sino doon? Sino doon ang ating pong mga sinabihan? kasama sa law enforcement agencies ay ang So, Philippine from the National PCTC, Police. saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino Ang, sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang Yes. NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, Okay. si Commissioner So, Biado. DOJ yan. Opo. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay. So, So, yun lahat po, yan? yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila. May dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion. Kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun. Trabaho ko po Tama. yun. Maraming Apo. salamat, Executive Director. Tinatanong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851
Does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan eh? Administrative arrest Kasi ba yan? ito po kasi, is a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng probisyon ng Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasanda lang sa paningin po ng nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin ay sinabi po sa batas, Section 17, pero maaari kong Kanya-kanyang basahin. paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairman, ng chairperson. Ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang Iba rin po ang galing mo kanina. interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos lang ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po Hindi, ang nagpapaliwanag pwede magsabi. lang tayo. Inaalam Opo. ko lang. Kung Kasi ano talagang- ito, case of first impression eh. Ma'am, Madam Chair, this is a case of first impression. Pero naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court. Pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. So, why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano ho Alin ba yan eh? talaga yan? Yung Warrant administrative over o the hindi? individual po yan, hindi naman sa estado natin eh. Na it's a warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yunle, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to. Ang masasabi ko ho dito talaga, kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin, kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung... Madam Chair, if I may? yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanungin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila Tama dapat. po. Dapat ho, ICC. ICC? ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero Yeah. surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala man sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty
sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw na malinaw po ako, na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba ho treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally it was withdrawn by the President. Kaya po pero ang sir, nangyari dyan, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka ha. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. yung nga ho, So, sana extradition will fail, sir. Will Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung Ayun, will kasi fail, masuman po eh. will Na fail, illegal bakit pa to? natin sinurinder si Pangulong Tsaka Duterte? ano ho, yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung Sir, mga koma nga, Sir, mga koma, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. pero yung sa Section Galing. 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga inatras po ng So President Duterte. bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinurinder sinasabi Pangulong ng batas Duterte? May surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Ay, nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang Yun lang pinagawa. naman, Bakit tayo pinilit na surrender? Hindi man lang nag-hintay for a hinihingi ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lalabas So kung dyan. umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala pa ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala Bakit ho yung agreement natin, sir. sir, kaya nga sir, bakit pa natin sinurrender? Kasi wala naman tayo, to start with, wala na tayong room statute na Yun po yung option. pagbabasihan dahil wala na tayong, hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurrender? Mr. Para sa Senator, purpose. Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi- Dahil hindi nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho All maaaring that, was indicated was with a view to extradition. Hindi So, ho nga under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Binindagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. Kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag. Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin ina-admit na mabuti po tayo. sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama naming ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Dinagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition.
Kasi tayo mismo nag-withdraw Nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Kaya yun talaga yun ang naging best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho to Ang obligasyon nito to the rest of humanity Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. Kasi Eh, yung ano pa sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli.